Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia muli sa Hosea, Kapitulo 10, talatang 12. Praise God. Kaya sarap pong manatili sa presensya ng Panginoon. Amen? Iba't ibang mga pamaraan para po tayong pagpala. So, yung pong hamon ni Sister Betty kanina, ang aking pong dalaing sana, kung mayroong mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin, sabi niya, wag na tayong magwalang bahala. Okay? Ito po ang isa sa mga aking natututunan every day of my life. Listen, do not take things for granted. Okay? Do not take things for granted. Lalo na po yung mga malilit na mga bagay na alam ninyo na kailangan natin gawin. Kasi po minsan naghihintay tayo ng kidlat, malakas na tinig na kalugkog mula sa langit. Alam po ninyo, madalang lang dumating yon. Para tayo ay magbago ng direksyon, magbago ng ating mga buhay. Alam po ninyo, yung mga maliliit na mga tinig, mga bagay na nangyayari sa atin, yung po ang pinakamalakas na tinig na kailangan natin gawin. Amen? So ang aking po sana dalangin, patuloy po tayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay? Hosea chapter 10, verse 12. So muli po nating basahin ito. Break up your fallow ground. Bakit po? For it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Ito po ang halos tema ni Pastor Ariel sa ating mga inawit. Kaya bungkalin ninyo ang inyong pinabayang bukirin o lupa. At tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating mga puso, ang mga pinabayang bukirin o lupa. Kapag ang isang bukirin ay pinabayaan, ano po mangyayari? Ito po ay tumitigas. Kaya ang mungkay po dito sa atin, ang utos dito sa atin, bungkalin natin. Kaya, ano po sinabi? Bakit? Sapagat panahon na hanapin ang Panginoon. Kaya ito pong dahilan, kaya tayo nandito, inahanap natin ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay at ang kanyang panukala. At ano pang pinangako? Hanggang siya'y dumating. Tandaan po ninyo, pangako niya yan. Hanggang siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Ito po ang pangako na kanyang gagawin. Subalit bago po niya magagawa ito sa ating mga buhay, kailangan gawin natin ang kanyang kondisyon. Ano po ang kanyang kondisyon? Bungkalin natin ang pinabayang bukirin o lupa ng ating mga puso. Amen? So, ito po ang address ni Hosea sa bansang Israel. Ang bansang ito ay bansa ng mga backsliders na tumalikod sa Diyos. Kaya sinisin niya sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at He threatens them. Binalaan niya sila sa paghahatol ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang paghahatol nito ay dating sa bawat isa sa atin. Okay? Listen. Kaya kapag tayo po ay nagpapatuloy sa Diyos, tandaan ninyo, maraming paghahatol na tayo darating at darating sa ating mga buhay. Gayunpaman, it will be a corrective judgment sa ating mga buhay para po maalis yung mga bagay na di karapat-dapat. Now, pinag-usapan po natin, ano ba yung what is to break the fallow ground? Ano ba yung bungkalin natin ang pinabayang lupang ito? Okay? Ang ibig po sabihin nito ay pinag-usapan natin to prepare your minds, to bring forth fruit unto God, and ang pinag-usapan po natin, it is the softening of the heart so as to make it feel the truth. Okay? Ito po ay paglalambot ng ating mga puso. Para po ating madama at matanggap ng ating mga puso ang katotohanan, ang binhi ng salita ng Diyos. So, sa katagalan po ng pakikitungo ng Panginoon, kung hindi po natin naunawan, ang tendency po nito ng ating mga puso ay titigas kapag ito'y ating pinabayaan. So, ating din pinag-usapan kung paano natin bungkalin. Okay? Paano natin bubungkalin ang pinabayang lupang ito o puso natin. So, paano po? Number 1, di ba? Kailangan po gumawa tayo ng kapasyan. Make up your mind. Sa paksang ito,
na tayo po ay kailangan gumawa, magpunyagi na maging prioridad natin ito sa ating mga buhay. Amen? Nasa anumang bagay po, ito ang ating unahan. Nandiyan po kayo. Gaya po gusto natin gawin ng mga bagay. We want to make this subject na maging mahalaga sa atin, maging prioridad natin. Ganito po, nais na Panginoon, kesa po, madalas po ang ating mga kaisipan ay naglalakbay ng maraming mga milyales na palayo sa ating mga puso. So kailangan natin sa aking, lalo po sa ating pagpupuri kanina, di ba? Kung kayo kagabi, hindi kayo natulog, hindi nanalangin, nagbasa ng Bible, sa harapan ko ng television, o ang ibang mga alingas-ngas na ating ginalawan kahapon, napakahirap magpuri sa Diyos. Sapat maraming mga kaisipan natin na pumapasok na kailangan bihagin mo muna. Di ba? Siguro kanina habang nagpupuri tayo, sa kalagitnaan pa lamang, doon kayo naging malaya. Pero pag tayo natin kanina ni Pastor Ariel dito, nadama na natin ang pagkilos ng Panginoon. There's a spirit of worship. So, ito pong kailangan natin. At pangalawa, paano po natin bubungkalin ang matigas na pusong ito para ito maging malambot? Kailangan po, you must begin by looking at your hearts. Okay? Tignan mo natin ang ating mga puso. Siyasatin natin, examine mo. At pasinin po ninyo ang kalagayan ng inyong kaisipan kung nasaan kayo. Amen? Sabagat po, marami mga Kristiyano hindi nila nalalaman ang tunay na kalagayan ng kanilang puso. Hindi nila nalalaman kung saan nasa na sila sa Panginoon. Kung sila'y sumusulong o nagigain ng ground o ang kanilang lupain nababasura lamang at nasisira. Yan po ang dapat natin gawin araw-araw. O araw-araw ba, sino ang ating pinaglilingkuran? Ang demonyo o ang Diyos? Okay? Whether you are under the dominion of the Prince of Darkness or of the Lord Jesus Christ. So to do all this, listen, para po magawa natin to, you must set yourself to work to consider your sins. Kailangan po magpunyagi tayo na ating isalang alang ang ating mga kasalanan na nasa ating puso. Hindi lang pong i-glance natin ang ating nakaraan, gaya po natin napag-usapan. Ang dapat po natin gawin siyasatin natin mabuti, hindi lang gagawa tayo ng general confession ng ating makasalanan, kundi po ginagawa natin ang ating makasalanan sa nakaraan. Isa't isa, kaya kailangan po ipahayag natin isa't isa ang makasalanan ito na ating nagawa. Amen? So, ang ating pong unang napag-usapan ay yung pong gaya ng tinawag natin, the sins of omission. Okay? Yung mga kasalanan ng kapabayaan. Maraming mga kasalanan na gagawa natin, hindi natin namamalayan, na ito ay kasalanan na nasa pangkat na tinatawag ng omission. Ito ay kapabayaan. Ang unang kasalanan natin napag-usapan na tinatawag natin sin of omission is the sin of ingratitude. Di ba? Kawalan ng utang na loob o di pa sa salamat sa Diyos. Wala na po tayong oras na talakayin ito para po ay matalakay natin ibang mga kasalanan ito. Subalit, gaya ng ating nasabi, napakaraming mga bagay na dapat natin pasalamatan ng Diyos. Amen? Marami. Kaya lang, malimit kapag nangyari na ang ating mga dalangin, sinagot na ng Diyos, hindi na natin siya pinasasalamatan. Amen? Pangalawa natin napag-usapan, kulang ang ating pag-ibig sa Diyos. Okay? Kulang. At ito po ay nakikita sa ating mga puso. Sa aking devotion kanina, malimit na ang ating mga buhay ay nawawala yung ating pakikipag-isa sa Diyos, nawawala yung kapahingan natin sa Diyos sapagkat we are so self-aware. Yung self-awareness. Yan po malimit na aking nakikita na nawawala tayo sa kapahingan ng Diyos at pakikipag-isa sa Kanya. Iniisip natin yung iniisip ng tao sa atin, iniisip natin yung mga bagay na ang ating reputasyon, iniisip natin yung mga bagay na gusto natin gawin. So yung self-awareness mo. Pero sinabi ng ating Panginoon, come to me. So ano po ang mga bagay na nasa inyong ngayong puso? Yung na bumibiyag. Alam po niyo yung self-awareness na ito, hindi lang po yung mga bagay na problema natin, yung mga bagay na iniisip mo lamang ang iyong sariling kalagayan.
Para tayo makarating sa Christ awareness, kailangan po at pag-iintay sa Panginoon, hindi lang po yung nakaganon ng ating mga kamay, kundi po, kailangan ipagpatuloy natin kung saan tayo inilagay ng Diyos na kanyang nagagawa ang kanyang kalooban. Meaning na yung Christ awareness company, sabi niya, hindi lang kalimutan yung mga bagay na nakaraan, kundi kasi po yung kalimutan, hindi po sapat yun. Kailangan, come to me. Yung po ang pinaka-mahalaga. Lumapit tayo sa Kanya. Amen? Paglapit natin sa Kanya, yun ang pagkilala sa pagiging aware natin kay Kristo sa ating mga buhay. We must recognize, realize, and be aware of His presence each moment of our life. Amen? Kaya, marami po dito bumabagsak sa atin. Pangatlo po, na ating matatawag na kasalanan ng kapabayaan, the neglect of the Bible. Okay? Maka-basic lang po ito. Pero sa pangkat na ito, kailangan isulat po natin sa headings. Okay? Ang kapabayaan sa pagbabasa po ng Biblia. Ito po yung napag-usapan na natin, no? Pero nais ko po ang ating balikan. Now, ilagay po natin ang mga panahon, okay, mga kalagayan natin, perhaps po weeks or longer, God's Word was not a pleasure. Did you hear that? Hindi lang po sapat na tayo magbasa ng Biblia. Pero dumaan ng mga panahon, linggo, o buwan, na ang pagbabasa ng Biblia sa iyo, hindi na po kasi yan. Nagiging obligasyon na lamang. Kaya nagiging relihiyoso na lang tayo as a Christian. So, isulat po natin dito sa headings nito, ikumpisal po natin, we're talking about revival now, okay? We're talking about na paulanan tayo ng Diyos ng kanyang katuwiran, pero ito po munang gawin natin para maging karapat-dapat at maging handa ang ating mga puso na paulanan tayo ng kanyang buhay, ng kanyang spirito, na katunayan ng Panginoon. Kailangan natin ikumpisal isa't isa ang mga bagay nito. Ito po ginawa na namin, Sister Karina, siguro mga 2 years nung kami po ay naging Kristiyano na, nung pumasok po namin ang mga katotohanan ito. Kami po ay pumunta sa isang bahay, isa't isa. Siguro kalahating araw kinukonfess namin ang mga kasalanan ito. Okay? Some people po kasi nangyayari, nagbabasa sila ng mga Bible nila, minsan the whole chapter, pero pagkatapos silang basahin ka ng isang chapter, okay, isang aklat, o 2 verses sa Bible, hindi po nila naunawa nung naintindihan man kung ano ang kanilang binasa. Nandiyan ba kayo? Kaya po, hindi tayo magtataka. Ang kanilang mga buhay, walang direksyon, alas swerte lamang, at tignan po ang kanilang relasyon sa Diyos. Miserable at puno ng kabiguan. Nandiyan ba kayo? Dito po natin matutungayan. Baka dito tayo nagkukulang. Neglect of the Bible. Number 4, unbelief. Walang pananalig. Kulang ng pananampalataya sa Diyos. Balikan po natin ang mga pagkakataon, ng mga instances po ng ating mga buhay. Okay? Natutuwa po natin, inakusaan ang Diyos ng katotohanan ng kasinungalingan. Those instances sa ating mga buhay, mga pagkakataon, sa pagmamadali ko nandiyan ba kayo? Na sinabi natin sa Diyos, ang Diyos ng katotohanan nito, ikaw sinungaling. Sa kanyang mga kapahayagan ng kanyang mga pangako at mga deklarasyon sa Bible. See? Sa inyong puso, ito ba yung nagpasok na? Nangako ang Diyos na ibibigay sa atin ang banal na Espiritu Santo sa lahat ng humihingi sa Kanya. Kayo ba'y naniniwala? Ito ba inyong inasahan? Kayo ba naniniwala sa inyong puso na kapag kayo nanalangin ng ipagkakalob ng Diyos ang kanyang masaganang ulan, ang kanyang Espiritu Santo sa atin, ang kalakasan na siya dating sa atin isang masaganang ulan at maagang ulan? Do you believe that? Are you expecting that in your life? O sinabi mo sa iyong puso, siguro sa kanila lang, sa akin hindi. See? You are accusing, yun po yung belief.
Yun po ay kawalan ng pananalig. Baka siguro sinasabi ng pastor, para sa iyo lamang yan. Sa mga manggagawa lamang, di para sa akin. Kapag ganyan po ang ating mga asal, alam po ninyo, iyon po isang kasalanan ng kapabayan. Walang pananalig sa kanyang mga salita. Amen. Nandiyan ba kayo? Pangalima, neglect of prayer. Paulit-ulit po tayo sa basic eh. Pagpapabaya sa pananalangin. Now listen, think of the times when you have neglected secret prayer. Isipin po natin sa headings na ito na tayo po ang mga panahon na ating nagpapabaya tayo sa panalangin. Hindi ba minsan madidig mo sa iyong puso merong mga udyo, manalangin ka, pero napakaganda ng program sa TV, yun mong unahan natin? Hindi ba? O kaya, yung gusto natin gawin, yun muna? Ay, ilang kaya mga pagkakataon na ganoon, na mayroong mga udyok na tayo kailangan manalangin ng mga sikretong mga panalangin na doon makikipag-ulayo tayo sa Diyos. Na tayo luluhod sa harapan ng Diyos na alam po ninyo isa sa mga sikret ng panalangin. Listen to this. Hindi lang po sapat natin sabihin ninyo sa inyong puso habang kayo nanalangin na tahimik. Listen. Ito pong aking bilis sa inyo. Manalangin kayo, nadidinig lang yung tenga. Malakas, nadidinig lang yung tenga. Meron pong nagagawa kapag kayo nanalangin, na nadidinig ninyo, at nagpupuri ng malakas sapagkat po, I tell you, I cannot explain, there's something going on in the spiritual realm. Sa spiritual lakharian, hindi natin ginagalaw ng mga espiritu. Kapag nadidinig na ang ating malalakas ang ating mga dalangin. Amen? Hindi lang sapat na nanalangin kayo sa inyong puso. Kailangan madinig ito mismo ng inyong puso at ng mga pamunuan at kapangyarihan dyan sa impapawida sa spiritual na kaharian. Amen? I will elaborate that later. Now, ilang kaya mga pagkakataon at mga panahon na ito'y ating pinabayan o kaya patungkol sa panalangin about family prayer. Kailan kayo huling nanalangin bilang isang sambahayan? 1 year ago? 2 years ago? 3 weeks ago? Kailan kaya tayong huling nanalangin bilang isang sambahayan? O kaya, about this prayer, kailan tayong huling nanalangin o nag-attend ng mga prayer meetings? Nandiyan po kayo. Prayer meetings. O kaya naman, ginawa natin lahat ng ito, pero kesa kaligtaan lahat ng mga ito, ang inyong mga panalangin kesa manalangin kayo magyan ng kasiyahan ng Diyos, na-opendi ang Diyos sa inyong mga panalangin. Meron na pong ganyan Para lang huwag makaligtaan naman ganito, pero manalangin naman, pero puro pagsumpat sa Diyos. Meron pong ganun Di ba? Nandiyan ba kayo? So, darating tayo sa panganin na kasalanan ng kababayan, the neglect of the means of grace. Pagpapabaya po sa kaparaanan ng biyaya. Ano pong ibig sabihin nito? Ang kaparaanan po ng biyaya nito, ang ibig sabihin, yung po mga biyaya ng Diyos na pinagkakalob sa atin na ating pwedeng gawin para po tayo maligtas mula sa kapangyarihan ng kaaway ng diablo tungo sa kapangyarihan at wangis ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Yun po ang kaligtasan, di ba? Yun po mga pamamaraan ng biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon po, nagpabaya din tayo sa mga pamamaraan ng biyaya ng Diyos sa atin para dalhin tayo sa kapangyarihan, mula sa kapangyarihan at wangis ng Satanas tungo sa kapangyarihan at wangis ng Panginoon. Ano po yun? Gaya po ng aking nasabi sa mga prayer meeting, napakaraming mga dahilan natin na di mamahalaga mga dahilan. Huwag lang tayong mag-attend ng mga prayer meeting. Pastor, meron pong leon doon sa kalsada, hindi ako makalabas. O kaya ang lakas ng ulan. Hindi ako makalabas, maka-attend ng prayer meeting o Sunday service o anumang inuudyok ng Espiritu sa akin. Okay? Nandiyan ba kayo? O kaya naman, hindi ka makapag-attend ng prayer meeting sapagkat minsan, nagpabaya ka na, o kaya, ang nangyayari sa iyo, nilalait mo pa, inahanap mo pa ang pamamaraan ng kaligtasan na ito.
Parikaligtas ng Panginoon kasi po ang gawain ay sa pamamaraan ng Diyos, daling ka mula sa wangis ni Satanas, sa larawan ni Satanas, tungo sa wangis at kapangyarihan ng Panginoon, di ba? Ang pamamaraan ginagamit ng Panginoon ang prayer meeting. Kaya lang nangyayari, nagpabaya ka na, inahamak mo pa. Dahil po ang nangyari, ang ganitong gawain, sa iyo ay hindi ka na nag-e-enjoy. Andiyan ba kayo? Sa mga spiritual na tungkulin mo, kapag inahamak mo na, pinababayaan mo na dahil hindi ka na nag-enjoy, nagpapabaya na po tayo. Lalo pa mga spiritual na tungkulin natin. Andiyan ba kayo? Yan po ay kasalanan ng kapabayaan ng kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Ngayon, pangambito, the manner in which you have performed those duties. Yung paraan ginawa ninyo ang mga tungkulin ninyo, yung pag-aatin ninyo, paggawa ninyo sa ministeryo, ano man ito, maliit o malaki, nangangarap ka hindi. Okay? Ano man, sa paraan na ginawa mo ito, okay, na walang pandaman na mula sa Diyos, walang pananampalataya, ginawa mo ito na may worldly frame of mind. Ang kaisipan mo ay puno ng kamunduan na ginawa mo ang bagay nito. Kaya ang mga dalangin mo, mga salita mo na binabanggit mo sa iyong panalangin, katulad lamang ng isang panalangin ng isang makasalanan. Okay? Pagkatapos nakaluhod ka nga sa harapan ng Diyos, subat ang inyong mga panalangin ay without unfeelings na sabi, and careless manner. Ang mga panalangin nakaluhod nga, pero bulalas, kahit ano sinasabi mo, kung masakta mo ang dami ng Diyos o hindi, wala kang pakialam. Kung sasabihin sa iyo, ilalagay sa under oath, nasa harapan ka ng hukuman, pagkatapos mo nanalangin, tatanong ka ano yung pinagdasal mo, hindi mo alam. Nandiyan ba kayo? Alam po ninyo, yun ay isang kasalanan, okay, sa paraan na ginawa ninyo ang mga tungkulin natin. Kasalanan ba yung pastor? Kasalanan po. Yun ang kasalanan ng kapabayaan dahil hinahamak natin ang Diyos. Nandiyan ba kayo? Nandito ka nga, pero ano? Ang puso mo. See? Alam po ng Diyos kapag nag-struggle ka, nagpupunyagi ka, iba naman yung inahamak mo naman sa mo eh. Ang mga tungkulin mo dahil hindi ka na nag-enjoy eh. Ngayon, pangawalo, under this sin, kawalan ng pag-ibig sa mga kaluluwa ng ating mga kapwa-tao. Kawalan ng pag-ibig po sa mga kaluluwa ng mga kapwa-tao natin. Tignan po natin sa ating kapaligiran ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Ngayon po, kailan ba tayo nagkaroon ng kahit na konting kahabagan para sa kanila? Nandiyan po tayo, nakatayo lamang, pinagmamasdan natin sila, at tinitignan natin kung paano po sila namumuhay, pinagmamasdan lamang, how they give, how they live for themselves, and sin and blaspheme God. See? Kailan po tayo nagbigay ng konting kahabagan para sa kanila? Para manalangin ng specific prayer para sa kanila. Ang ating mga kamag-anak, ang ating mga anak, ang ating mga tao sa ating kapaligiran, araw-araw na ating nakakasama. Nandiyan ba kayo? Ikasyam, neglect of family duties. Kapabayaan sa tungkulin natin sa ating sambahiyan. Think how you have lived before your family. Yan po. Think how you have lived before your family. Isipin po natin kung paano po tayo namuhay sa harapan ng ating mga anak, sa harapan ng ating asawa, sa harapan ng ating sambahiyan. Tignan po natin, suriin natin. Isipin po natin how you have prayed, kung paano tayo nanalangin. Ano pong halimbawa natin nakita sa kanila? Ano pong direktong pagpupunyagi na lagi na mong ginagawa para sa kanilang spiritual na kabubuti? What duty have you not neglected? Ano po mga tungkulin hindi mo napabayaan?
Ano pong direct na pagpupunyagi o pagpapagal na lagi mo ginagawa para sa kanyang kabubuti? Lalo po sa kanyang spiritual na kalagayan. Ano ba ngayon ginawa? Kung wala po kang ginagawa, ito po ang kapabayan sa mga tungkulin natin sa ating mga sambahayan. Nandiyan ba kayo? Kaya ilagay po ninyo sa headings nito para po ikumpisan natin sa Diyos. Isa-isa, Lord, patawarin po ninyo ako. Nagwalang bahala ako. Ininisip ko lang ito. Akala ko ito na mahalaga. Nandiyan ba kayo? Iniisip mo lang ang iyong sarili. Self-awareness. Kaya neglect of family duties. Kaya hindi niyo po napapansin, meron tayong mga Bible studies dito, pinipili natin sa bawat tahanan, hanggang pwede, kahit na 2 o 3 lamang, para po, sa akin, ang family is the basic unit. Itong pinakamahalaga sa sambahayan na ito. Kung isang pamilya po sa inyo nawawasak, madadami niyo pong marami. Kaya sa mga Bible study leaders natin, tinatanong kong kalagayan ninyo. Tinatanong ko po kung ano mga pangangailangan, anong kondisyon ninyo. Sabagat sila ang nakakausap ninyo, nakakapagbukasan ng inyong damdamin at mga pasanin. Sa church na ito, mahalaga po, mahalaga. Ang bawat pamilya nyo, sabagat tayo po'y binubuo ng tayo ay isang pamilya sa iglesia nito. Sakit ng kalangkingan, sakit ng buong katawan. Nandiyan ba kayo? Kaya sana po ganito rin ang inyong mga pandaman. Okay? Masakit po para sa akin na mayroong mga bagay na hanggang gusto ko po, hanggang pwede sana ito ang mangyari. Pero minsan, hands off ako, baka itong ginagawa ng Diyos sa inyo. Pero sa kabila po ng lahat na ito, nandun ang aming mga panalangin. Kung kailangan na mag-intervene na. Amen? Hallelujah. Now, neglect of social duties. Kapabayaan natin sa mga tungkulin natin sa lipunan. Okay? Siguro pwede na natin isama dyan ang bukas. Okay? Yung pong pagtulong natin sa malaking gawain, pwede natin i-consider sigurong sa lipunan nito sapagat this is a social gathering to the Christians, okay? Sa buong Angeles, pwede natin i-consider ito, no? So sana po bukas, o kaya mamayang hapon, magbigay po tayo ng panahon na ito, okay? Para sa paglilinis. Alayo ata. Now, neglect of watchfulness over your own life. Kapabayaan po sa pagbabantay ng inyong sariling mga buhay. Pagbabantay sa inyong mga sariling mga buhay. Nagpapabaya po tayo. Now, in how many instances, ilan po mga pagkakataon po na kayo nagmadali sa inyong mga pribadong mga buhay? Meaning po ganito. O kaya, kailan po ang huling mga pagkakataon na kayo po ay gumawa ng ganitong mga trabaho o bagay sa harapan ng Diyos? Ito po, na inyong buong tapat na inilahad sa Diyos ang inyong buhay. Kailangan po natin kaya ginawa ito. Na talagang buong inilahad mo sa Diyos, nagbigay ka ng account o sulit sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa Diyos. Kailan kaya? Nandiyan ba kayo? How often have you entirely neglected to watch your conduct? Paano po tayo kadalas na lubos nagpapabaya sa ating pong mga asal? Inaalis po natin yung pong pagbabantay natin sa ating mga puso. Tayo nakasala sa harapan ng sanglibutan, nakasala sa harapan ng iglesia, at layo nakasala sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagbantay sa ating mga sariling buhay. Hindi natin binantay, nilax natin yung ating mga guard. Kaya tayo nagkasala.
Kayo nakakalam niyan. Yung mga asal natin, na biglang nawala. Okay? Gaya ng pagrarambo. Nandiyan ba kayo? Now, tatapusin ko na po dito para we will have time to spend time to really confess it before the Lord. Amen? Kaya kanyo pong inahalimbawa ko, lagi ang aking sarili. Now, neglect of self-denial. Neglect of self-denial. Pagpapabaya po ng pagtanggi sa sarili. Tayo po dito sa church, bilang iglesia, ito po ang misang pagtawag sa atin. Gusto niyo puro suffering na suffering. Puro kayo ng cross. Sa amin naman puro ng prosperity na prosperity. Hindi po nila alam sa atin yan tinatanggap natin, pinapangaral natin pareho Suffering and prosperity. Prosperity po, ano po yung prosperity natin? Prosperity, abundance of His life. Amen? Alam natin, kapag you have more na abundant pa ng kanyang buhay, alam po ninyo, susunod na ang lahat para sa atin. Amen? Ano man ipagkalob na sa atin, kasaganan, pagpapala, pera, salamat sa Diyos, sa 1 milyon, sa 1 bilyon, pagpatatayo natin church, salamat! Amen? At salamat din sa mga krus na mga pagpapalang yan. Amen? Sa lahat ng mga pagpapalang, mayroong mga kasama mga pagsubok yan sa ating mga buhay. Amen? Yung pong pagtanggi sa sarili. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, lagi natin pinapangaral dito, na tayo maging alagad ng Panginoon. A disciple. And what is a disciple? Sabat sa atin, ang disciple in the Bible, yung sinabi ng ating Panginoon, is the one who deny himself. Ilang kaya mga Kristiyano ngayon, ilang kaya mga alagad, at tandaan po ninyo, ang mga disciple, tinawag ng mga Kristiyano. Kung hindi tayo nabubuhay at namumuhay, gaya ng sinabi ng Panginoon, okay? Gaya ng mga alagad, we are not a Christian in the Bible term. We are a religious Christian, not a Christian in the Bible term. Amen? A Christian, tinatawag po silang mga alagad in Antioch. So, at sinabi ng Panginoon, para tayong maging alagad, you must, deny yourself. Tumanggi ka sa iyong mga sarili. Iilang kaya mga Kristiyan tumatanggi ngayon, Panginoon, kailangan ko 1 million ngayon din. Tumatanggi ako ngayon, Panginoon, sa aking gusto. Ganyan ang mga panalangin, hindi ba? Panginoon, kailangan gawin mo ito. Meron akong faith. Ikala mo ang faith ko. Sabat, Panginoon, kailangan ko ito. Yan ang pagtanggi sa sarili. Yan ba? Yan ba ang pagiging alagad? No. Tumanggi sa sarili. Yan ang pagiging alagad. Amen? Kasi po maraming mga Kristiyano, even professors of religion, listen, sila po ay kusang loob, Nagagawin ng lahat para sa kanilang relihiyon. Pero require muna tumanggi sa sarili para sa kanila Panginoon, sobra naman yun. Ginagawa ko na nga, gusto kong gawin Yung mga bagay na sa reliyon ko Kahit na po Christian na, Ano ang fellowship mo? Kapag ginagawa mo sa fellowship mo, that is a religion. Amen? Nandiyan ba kayo? Now, pero hinihingi ng Panginoon, para ikaw aking maging alagad, tanggihan mo yung sarili. Sabi, Panginoon, sobra na po yan. That's too much. Akala po nila, kapag ginagawa nila mga bagay nito sa pangalan ng fellowship or religion, marami na sila nagagawa para sa Diyos. At humingi pa sobrang Panginoon, hindi na po pwede yun. Now, listen. They are not willing to deny themselves any comfort or convenience, whatever, for the sake of the serving of the Lord. Iyon ba'y magagawa natin? Tumanggi tayo sa anumang ginawa natin sa buhay o makombinyente natin.
Ano mang ito para sa kapakanan ng paglilingkod sa Panginoon. Magagawa ba natin yan? Nandiyan ba kayo? Kung sinasabi ng Panginoon mamaya, maglilinis tayo sa expo. Okay, galing po kami doon. Puro alikabok yun eh. Kasi po, binigay kay Pastor Magtoto yung pong expo na libre. Kaya lang ang paglilinis ay iniwan para sa atin. Si Pastor Otes Magtoto po, iniwanan na maraming mga pastor. Okay? Dapat napakarami, buong pastor po sa Central Luzon kasama sumusuporta sa kanya. Iniwanan po siya. So nandito po tayo sa Klolo, kahit po huli na tayo nakapagdatay na tinawagan tayo. Amen? Gagawin natin to para hindi tayo sa ginhawa natin. Ang expo po, ang capacity nyo, 35,000 people ang capacity. So, marami po tayo. Okay, mamaya, ano po yung maabot natin, magawa? Maalikabukan kayo, magbabahin kayo sa alikabo, okay lang. Thank you, Lord. Amen? Nandiyan ba kayo? Now, are you willing to suffer reproach for the name of Christ? Kayo ba'y kusang loob na makaranas ng kahiyan sa pangalan ni Kristo? Or deny themselves of the luxuries of life para po matulungan natin ang ating mga kapatid makilala kung anong ibig sabihin ng katotohanan? Nandiyan ba kayo? Are you willing to deny yourself for that? Or some, okay, dito po sa atin I'm blessed for it. Okay? Some are giving their abundance and are giving much. Dito po sa atin, aking nakikita sa aking pagkita na sa ating financial statement, you're giving your best. I know that. And I know hindi po tayo malalagay dito. Pero sa iba, sa akin nakikita, they're giving their abundance, ang kasaganaan nila, they're giving much. Pero handa na sila mag-complain dahil ang iba hindi nakapagbibigay, gaya nila. When in truth, they do not themselves give anything that they need. See? Sa katotohanan, nagbibigay nga sila milyon na milyon. Pero sa katotohanan, hindi sila nagbibigay. Sa katotohanan ay binibigay ang kanilang tunay na nabibigay. What they need na dapat ibigay. Anything that you could enjoy, you kept it, you're not giving. Nandiyan ba kayo? Kasi minsan, para bang mas mainam yung alaban ninyo, yung isang matanda, nung nasa templo, ibinigay yung pinakanya, yung mga ilang mamera lamang. Yung pong tuloy na pagbibigay. Ang iba yung nagbigay out of their abundance sa kanilang kasaganaan. Pero yung mga bagay na pwede lang enjoy, tinatago para sa sarili. Pero when you give, na yung mga bagay na you know you will enjoy, I think that's the real giving. Amen? Amen? Nandiyan ba kayo? So, yung pong pagtanggi sa sarili. Amen? Nandiyan ba kayo? So, ngayon po siya sa atin natin ang ating mga sarili. The sins of omission. Ang kasalanan ng kababayan. Balikan po natin, no? Isusunod ko po sa transparency ito, no? Una, nandiyan ba kayo? Ingratitude. Pangalawa, kulang ng ating pag-ibig sa Diyos. Pangatlo, kapabayaan na pagbabasa ng Biblia. Walang pananalig. Pagpapabaya sa kaparaan ng biyaya. Para nang ginawa ninyo ang mga tungkulin natin. Okay? Kawalan ng pag-ibig sa mga kaluluwa ng ating mga kamag-anak o kapwa-tao, sa ating pagpapabaya, sa ating pong mga tungkulin sa ating sambahayan, pagpapabaya po sa ating tungkulin sa ating lipunan, pagbabantay sa ating mga buhay, pagpapabaya po sa ating pagtanggi sa ating mga sarili. Neglect of self-denial. So in order to be a disciple of the Lord, we must deny ourselves, carry our cross, and follow the Lord. Amen? Kaya sumunod po tayo sa Kanya. So isulat po ninyo ito, kumuha kayo ng isang notebook. Pag-uwi ninyo, isulat ninyo, Panginoon, ito po ang aking nagawa. Isulat po natin. Tignan po ninyo ang pagbabago. Tignan niyo po ang ulan ng Panginoon, unti-unti po. Ang inyong puso lalo na lumalambot, lumalambot, lumalambot. Amen? Sapagkat ang ating pong abilin, bungkalin natin ang pinabayaang lupang ito.
Sa katagalang panahon sa nakaraan, napabayang ang lupang ito. Kaya tumigas. Ngayon po, bungkarin natin. Panahon na. Amen? Panahon na. Kapag sinabi ng Panginoon, panahon na. Baka ang darating na bukas, ayaw mong gumawa ng ganitong desisyon, baka lalong titigas ang iyong puso. Tandaan po ninyo, ito pinapansin ko. Ilang bagay lang na mamaya na lang, Panginoon. Kaya sabi Sister Karina, yan ang sakit mo eh. Mamaya na lang eh. Yung pwede mo nang gawin mo na. Amen? Nandiyan ba kayo? Kung tumatawa lang po tayo ngayon, kahabag-habag po tayo. Sinasabi ko po sa inyo, ito ang kapag sinabi ng Diyos, panahon na! Isipin po sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagsasalita. Siya ang nagsasalita ang isipin ninyo. Kapag sinabi niya, panahon na! Panahon na! Kung hindi po natin gagawin, hindi ko na po kasalanan, inuugasan ko ang aking kamay ng tubig na salita ng Diyos, nasa inyo na po. Amen? Nasa inyo na, kayo. Kaya kung tayo magpapabaya, judgment will come. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Habang pong tumatahimik tayo sa harapan ng Diyos, alam po ninyo, kami nag-usap ni Pastor Mark, we have the same message. Hindi po namin napag-usapan. He's talking about revival and preparation. Ngayon po, kung niyo upapansin, kung meron kayo nadidinig sa ibang mga churches, ang pag-uukom, ang paghahato ng Diyos ay dumarating. Lalo na kapag ang kanyang mga lingkod ay hindi nakikinig. Ang paghahato ng Diyos ay darating sa isang iglesia. O kaya meron ibang mas mataas na panukala ang Diyos. Kaya ito'y kanyang ginagawa. Kaya dalangin po natin, hindi lang tayo bilang isang iglesia, kundi ang ibang mga kapatid natin sa ibang mga gawain. Sana kanilang mauluwan ang ginagawa ng Diyos na paghukom at paghahato. Is coming as a refiner's fire. Sa kanila, ang aking dalangin, they will understand the dealings of God. Maraming hindi pagkakaunawa na nangyayari ngayon sa maraming mga iglesia. Church splits na napakatindi. Ang ating dalangin, kung tayo sa nakaraan hindi tayo nadalangin, now we shall pray for them. Ang mga malalaking mga iglesia, they are experiencing the hand of God. And we shall pray for them that they will understand at kanilang maunawan at sila'y ang aking dalangin ang kalakas ng Panginoon ang kanilang matanggap at maranasan. God is shaking the church. Dito sa Angeles, marami. But those who are continuously praying for the latter rain, sila na humihingi, nagpapasakop sa pakikitungo ng Panginoon. Dumadalangin na masaganang ulan ng kanyang katuwiran. Walang pagsala. Kung nandiyan ang pananalagis sa ating mga puso, God will come. God will come. Hindi lang sa mga iglesia, kundi sa ating mga kanya-kanyang sambahayan. God is shaking it. Sapat nais niya ang mga bagay nito na ating nakakaligtaan, pinababayan, ay dapat natin balikan at gawin ang mga bagay nito.
Kaya mga kaibigan, kung mga bagay nito, ilan sa ating nabanggit, ay hindi pa natin nagagawa, o nagpapabaya tayo, isipan po natin mga instances sa ating mga buhay. Sa lahat ng mga binanggit po natin, ng mga main points nito, sana po, kapag sinabi ng Panginoon, panahon na hanapin ng Diyos, ito po ang ating pagkakataon. Ito na kanyang pinapahayag para lubos natin siyang maranasan. Bago siya lubos na magkaroon ng kapahingan sa ating mga puso at mga trono ng ating mga buhay, kailangan niya munang linisan ng ating mga kanya-kanya mga silid ng ating mga puso. Kailangan niyang alisin ang napakaraming mga nakaupo sa trono ng ating mga puso. Marami siyang mga kaagaw nito. Kaya mga kaibigan, ano po kaya ang mga bagay nito ngayong umaga? Ang Panginoon po ay lumalakad sa ating kalagitnaan at siya'y nasa kaimbuturan ng ating mga puso. At nandoon siya sa kanang kamay ng Ama. Namamagitan para sa atin. O Espiritu ng Banal na Diyos, ilahad mo, ilantad mo sa pamagitan ng liwanag ang mga bagay na nasa mga puso. Ihanda mo ang mga puso ngayong umagang ito. Nabigyan mo po kami ng kakayahan at determinasyon, Panginoon, na mula sa iyo na hanapin ka at mga bagay nito na yung binanggit ang siya magdadala sa amin sa iyo at ikaw ay darating sa amin. Urabo ko sanda kaya remo sande kire mo sando. Ngayon po tayo tumahimik. Ngayon po sambitin niyo sa inyong mga puso habang ipinapangaral ng kanyang mga salita. Mayroong mga bagay na sinabi sa iyo ang Panginoon. Meron po sinabi ang Panginoon sa atin. Yung po mga bagay na alam ninyo na biglang pumintig na mabilis ang ating mga puso. Bigla kang hinipo ang inyong puso at damdamin at kaisipan na sinasabi niya, dito, sa dakong ito na ikaw ay nagpabayang. Ngayon po balikan natin kung saan natin makakaya. Ngayon, at sa ating pag-uwi, patuloy natin bubungkalin ang mga pinabayaang lupang ito. Meron pong ating mga kapatid na halos sila po ay nag-aayuno dito sa church. Dumadalangin para sa ating lahat na ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan sa atin. Maraming dumadalangin sa ating mga gawain para may handangin yung mga puso. At sa pananampalataya, alam ko ngayong umaga, ito'y ginawa ng Diyos sa ating mga puso. Kaya lang ang aking, merong pangamba sa akin puso dahil ang ilan, they're taking things for granted. Ang tinuturo mo yung daliri, ang puso at buhay ng iba, hindi mo nakikita ang yung sariling buhay. Ang mahalaga sa iyo ang iniisip mo.
Ang mahalaga sa iyo ang nalalaman mo. Tignan mo muna ang iyong sarili, kaibigan, at mga magulang. Yan ang nais ng Panginoon. Hindi tayo nandito para magtulungan. Kahit mismo ako, habang ako nangangalat, tinutulog ko ang aking sarili. Wala pa ako doon, pero ako'y nagpupunyagi. Hallelujah. Hallelujah. Karabokos sande kiyare momos sandan. Shando kuyare momos sande. Ipahayag natin ngayon sa Panginoon mga bagay yon na Kanyang ipinahayag sa akin. Sabihin niyo sa Kanya, you have neglected this, you have neglected that. Kure mo ko sanda, kayare mo sande. Shando kuyara lama makasande, kiyare mo mo sando. Hallelujah. 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 Dinggin mo, Panginoon, dinggin mo ang aming pagpapakbaba sa iyong harapan. Dinggin mo, Panginoon, ang aming paghingi ng aming pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at karumihan. The sins of omission, Lord. Lord, akala namin hindi kasalanan ng mga bagay nito, but they are sins, Lord, before you, and we ask your forgiveness. Thank you, Jesus. In your blood, there's forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po kami magmamadali, Panginoon. Hindi po kami magmamadali. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. Think of those instances. Jesus. Hallelujah. We're doing this, Lord, because we love you. We love you, Lord God. We love you, O God. Jesus. Deliver us, Lord, from all bondages. Kuyaremo kusanda, kayaremo kusande. Kiyaremo kusanda, kayaremo sanda. We worship you, Jesus, Son of God. Hallelujah. Huwag po tayong magwalang bahala. Ito po ang ating pagkakataon ngayon sa Panginoon. Sapagkat paglabas mo dito, hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Baka paglabas natin, muling titigas ang ating mga puso. Sapagkat makikita mo sa labas, business as usual, walang pagbabago. Kaya habang ang Panginoon ay nangungusap sa iyo, kaibigan, ang daliri mo ituro mo na sa iyong mga puso at sarili. Hindi na sa kapwa mo. Ngayon na. Ayaw ng Diyos na paglabas mo, yung pa rin ang kalagayan ng iyong puso. See where you are in the Lord. Are you gaining ground in Him or not? God will give us time.
if we really mean business with Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's all stand up as Aurelian and worship Him.